Super nahirapan ako sa cake na to kasi full fondant siya. Tinanggihan ko na nga to kay ma'am kasi feeling ko di ko siya magagawa. Pero inamin ko naman kay ma'am na sabi ko hindi ako full fondant expert, so baguhan pa lang ako. And sabi ni ma'am wala na daw kasi siyang ibang makukuha na malapit sa kanila. So super thankful ako kay ma'am. Sana ma'am nagustuhan nyo and nasarapan kayo. So anyway, ang kinuha niya is 2 types of flavor, vanilla chiffon with yema frosting and choco moist. So ginawa ko is nilagyan ko na siya ng yema frosting, dapat kasi whipped lang yan. Pero dahil nga full fondant to, nilagyan ko na ng frosting or yema frosting. So sana nasarapan sila. Yan, makikita nyo sa video is nilagyan ko na sa mga dowels. Madaming dowels kasi mahirap na bumagsak yung cake. Gusto pa nga ni ma'am na lagyan ng strawberry fillings or strawberry flavor ang gusto niya. Pero sabi ko, hindi ako ma'am mag-agree kasi nga baka masira siya kasi syempre i-display ito, diba? So anyway, yan ganyan, nagka-crumb coat na ako ng chocolate. So paunti-unti lang kasi ayoko na masyadong messy yung paggagawa ko, kaya unti-unti lang. Tapos ilalagay ko sa ref, tapos papatigasin, tapos uulitin na naman hanggang sa maubos ko yung 1 kilong chocolate frosting or chocolate crumb para siya pumantay, and para pag tigbalutan mo siya ng fondant is na siya, medyo square na siya. And makikita nyo sa video, gabi na, nag-start ako ng hapon. Actually, umaga pa lang nag-start na ako kasi ng yema frosting, yung chocolate. Pinipray ko na siya bago ko siya gawin ahead of time. Kasi para dapat malamig na siya. Yan na yung final. Hindi pa siya perfect pero pwede na. And ito naman, ginagawa ko na ang mga topper. Yung ibang topper, binili lang namin ni ma'am. Almost 1K yung nagastos doon. And in-inform ko si ma'am, nagpadagdag nga ako kasi nga yun. Sabi ko kasi ma'am, yung dinagdag ko lang sa aking actual price is 350 pesos lang. Kasi nga, hindi pa nga ako ganun kapulido magawa. Yan, ang ganda-ganda niya. Tapos babalutan mo siya ng gold dust. Super nagagandahan ako sa design nito. Pero yun nga, hindi siya pa pulido ng pagkakabalot. Pero pag malayuan naman, hindi naman siya maririsa. Wait nyo yung part 2. So yan, ginagawa ko na siya. Gawa-gawa ko muna yung mga topper. And lahat ng mga molder niyan is bago. Lahat talaga. For this cake lang talaga. Pero anyway, meron naman siyang ibang mga design, kaya magagamit ko pa naman siya sa future. And imbis na druggies ang ginamit ko is, ginawa ko ay bumili lang ako ng ganyang molder para mas maka-less si ma'am, makatipid ba. Kasi nga, di naman ako nabigay ng madaming price. So, walaan nyo kung magkano ba ang binigay ko kay ma'am. So, ang actual size ng cake is 9x6. Super laki niya, as in super laki at is super tangkad. And also, super bigat. Siguro mga almost 5 kilos or 6 kilos na yun. Tapos yung border niya pa or cake border niya is nasa 14 inches. Kaya super bigat talaga. So, iyan. Nakikita nyo may ruler ako dyan sa tabi kasi minameasure ko na siya para sakto yung makagagawa akong mga topper. Pero kumulang pala yung yung mga draggies niyan. Yung yung parang pearl. Tama na yan, yung una kong ginawa. Tapos yan, nagmamasa na ako ng fondant para imababalot na natin sa cake. Ang gusto ni ma'am is bright red. Hindi ko sure kung nagustuhan ba ni ma'am yung pagka-bright niya kasi almost naubos ko na yung paste color ng Peyotra ko. Tapos dinagdagan ko pa ng pearl na kasi nga hindi siya pupula, puro lang siya pink. Ganyan, masa-masa lang yan. Hanggang sabi ko parang feeling ko okay na. Wait for part 2.